Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Una, ang pangalan ko si Lynn Wilson at ako ang may-ari ng channel na ito. Nandito ako nakatira sa Mississippi, USA, pero taga-Capiz ako, dyan sa Pilipinas. Nandyan yung pamilya ko at last week, tumawag sa akin yung pamangkin ko at nanghingi ng favor sa akin kung pwede daw ay tanggapin ko ang cheque na galing sa kausap niya na nagbigay sa kanya ng trabaho para mag-edit ng mga video. Hinard siya ng tao na galing dito sa US, pero hindi ko lang alam kung saan dito sa US. Ayaw magbayad directly sa kanya sa Pilipinas kasi mayroon daw silang bad experience. So ngayon sabi ko okay lang kasi gusto kong makatulong sa kanya, sabi ko okay. Ngayon sabi niya, sagutin ko raw ang tawag ng mama. Ang pangalan niya ay Bolton Gregory. Sa WhatsApp, no? So sabi ko okay. So nung araw na yun mismo, pag-hang up po ng telepono sa pamangkin ko, tumawag sa akin itong Bolton Gregory. Ang kanyang area code ay galing sa Alabama, USA. Mga 2 hours lang galing sa amin. Tinanong niya kung anong pangalan ko, yung buong address ko, para daw ipadala na niya yung cheque na ibabayad niya sa pamangkin ko para maumpisahan na yung kanilang deal. Ngayon, ang deal nila ay 40 videos. Ang gagawin ng aking pamangkin, i-edit niya yung 40 videos nila para sa kumpanya nila. Ang pangalan ng kumpanya nila ay Chop, no? Ngayon, sabi ko, okay. Ang deal nila ay babayaran niya ang pamangkin ko ng $3,500. Sabi niya, ipadala daw niya the next day. Totoo naman, pinadala niya yung cheque the next day kasi ino-overnight lang nila. So, natanggap ko yung cheque at ito yung nilagyan nila ng cheque na in-overnight niya ng FedEx. Ito. Overnight. Dumating sa akin noong Wednesday, May the 8th. No, nandito yung mga information. Meron pang phone number dyan ng kumpanya na nagpadala sa akin ng cheque. Ngayon, dumating nga yung cheque at $3,500 nga. So, tumawag na naman sa akin yung mama, itong Gregory. Sabi niya, i-deposito ko na raw, i-deposit ko na raw yung cheque kasi para daw sabi niya sa boss niya na i-deposit ko na yung cheque at para ma-release na yung cash pa sa bangko para mag-cash out na. Ay, nagtatrabaho ako ng gabi yung trabaho ko. Sabi ko sa kanya, ilalagay ko na lang bukas ng umaga. So, pinag-iisipan ko, kasi sabi ko sa sarili ko, hindi ko naman pera ito, hindi ko ilalagay ito sa personal bank ko. So, nagbukas ako ng bangko para lang sa cheque na yun. Sabi ko sa nephew ko, para pag nakakuha ka pa ng mga business deal dito, doon ko na lang ilalagay yung pera mo. Ngayon, pag ready ka nang ipadala ko sa'yo, at least nandoon sa bangko. Sa bangko niya. Sa pangalan ko lang nga.
So, nung araw na yon, Thursday na yon, kasi dumating yung cheque Wednesday. The next day, Thursday, nagbukas ako ng bangko at nilagay ko yung cheque na yon doon. So, pumasok ako ng trabaho, panggabi nga ako. Ngayon, nakita ko yung pagbukas ko ng aking messenger, ay nakita ko yung pamangkin ko, nag-message sa akin. So, tinawagan ko siya. Sinabi niya sa akin na binibigay ng Gregory ang instruction nga ipadala ko raw sa kanya yung $2,100 pabalik. Kasi para daw yon sa kanya, kasi siya daw ang videographer. Di nagalit ako kasi sabi ko, nag-oo ako, tanggapin ang cheque, ginawa ko yung diniposito ko sa bangko, sinecure ko na yung cheque na yon, tapos may bagong deal, no? Sabi ko sa pamangkin ko, niluloko yata tayo kasi siya ang nagbayad sa'yo, pinadala niya sa akin yung cheque, ngayon hinihingi niya yung $2,100. Ipadala ko raw sa kanya. So, sabi ko, teka lang, tatawagan. Sabi mo, tumawag sa akin. Gabi na yun kasi gabi nga. Gabi ngayon. Naggagawa ko itong video na ito kasi kalalabas ko lang ng trabaho. Di nag-usap kami. Sabi ko, anong sinasabi mo na ipadala ko sa'yo pabalik yung 2,100? Di ba galing sa'yo to ang cheque na ito? Sabi niya, oo. Okay, so, bakit gusto mong ibalik ko sa'yo uli? Kasi 40% daw ang usapan nila na ida-down niya sa pamangkin ko. Okay, I got it. You know? I understand that. Pero, ikaw nagpadala ng cheque na ito, bakit hindi mo na lang kinuha yun? At ang na lang, 1,400 na lang ang pinadala mo, di ba? So, parang nagalit na siya kasi parang kinu-question ko raw siya. Of course, sabi kong ganun. Papadalan mo ako ng cheque, ilalagay ko sa bangko, hindi naman cash yun. Kung ayaw mo nang makipag-deal sa nephew ko, ayaw mo na siyang magtrabaho sa'yo kasi yun ang sabi niya, magbaback out na raw siya sa deal nila. Sabi ko, i-stop mo na lang yung payment mo sa bangko. Pwede naman yun eh. Sabi ko, hindi ko na kailangan ipadala ko pa sa'yo. Pupunta pa ako ng bangko, kukunin ko. Tapos magpa-process pa ako ng overnight. Gusto niya ipa-overnight ko. Ganito. Overnight. Sabi ko sa kanya, kung yan ang gusto mo, sige, bigyan mo ako ng pangalan, address, tsaka telephone number. Kung saan mo gusto ipadala itong pera na ito. Pero wala naman akong balak ipadala sa kanya. Kasi hindi naman ako tanga. Na, papadalan mo ako ng cheque. Tapos ilalagay ko sa bangko. Tapos kukunin ko yung 2,100 doon. Hindi ko nga alam kung may pera yung bangko na, may pera yung cheque na yon. No? Pwede naman kasi one day, business day, na mag-clear yung cheque na yon. Pero totoo talaga ang cheque na yun. Kasi ang ginawa nilang cheque, yung cash, ano ba yun? Cash and check. Ginawa ng bangko. So, pagtingin ko sa account na yun, nandun talaga yung pera, no? Ngayon, napag-isipan ko, sabi ko, bakit gusto niyang ipadala? Pinipilit pa niya ako na gamitin ko raw yung aking online bank. Pwede ko raw ipadala sa kanya sa telepono ko. Sabi ko, no, hindi ako gumaganyan. So, yun na. Pumayag na siya the next day kasi Friday yun eh. The next day, Friday. So, tumawag na siya ng 9 o'clock ng umaga. Tulog pa ako kasi panggabi nga ako, di ba? Gumising yata ako mga 10 something, 10:30. Nakita ko, tumawag siya.
Ngayon, tinext ko siya. Kasi pag ako ang tumawag sa kanya, hindi siya sumasagot. Sabi ko, you can call me now because I don't have a lot of time because I have to go into work today. So, tumawag siya. Yun na nga, sabi niya, ipadala ko na raw sa kanya yung pera. Mismo, agad-agad. Minamadali niya ako. Sabi ko, Mama, hindi ako nagtatrabaho sa iyo ha, hindi mo ako bayaran. Kaya huwag mo utusan ng ganyan. Sabi ko sa kanya, hindi ko naman pwedeng gawin yun eh. Tsaka hindi ko gagawin yun. Sabi ko, kung ayaw mo nang makipag-deal at ayaw mo nang magtrabaho sa iyo yung pamangkin ko, stop mo na lang yung payment kasi check naman yung binigay mo sa akin. So, ang dami na niyang chat-chat. So, bago ko sana ipadala yon, no? Tinawagan ko itong numero na to, nandito yung numero. Yan, numero yan ng company na nagpadala ng may-ari ng cheque. Nalaman ko na ang cheque na yan, ang sumagot sa front desk, sabi niya sa akin, na-hack daw yung kumpanya na yan, nila. Na-hack daw yung kumpanya nila. Na mayroon daw tao na nagpapadala ng cheque sa mga tao at gusto ay may deal kuno silang going on, tapos bigla na lang magalit, tapos gustong kunin yung pera, pero gusto niya ikas mo yung pera na binigay niya sa'yo, yung cheque. So, gusto ko lang malaman nyo na kung mayroong magganyan sa inyo dyan, sa Pilipinas, huwag po kayong maniwala agad-agad. Kailangan nyo pong imbestigahan kung totoo nga ba yung kumpanya nila, kung sino ba yung tao na yan na nag-hired sa'yo. Kasi gusto nila, ilalagay mo yan sa bangko mo. Tapos gusto nila kukunin yung ibang pera. Kinabukasan, yung pera na nilagay mo dyan ay wala na. Kasi hindi naman totoo yung cheque nila. Kaya yan lang po ang sinasabi ko dito sa video ko, na mag-ingat po kayo dyan sa mga scammer. Kasi ang dami na pong mga scammer na talagang totoo yung mga website nila. Gumagamit sila ng mga pangalan ng ibang tao. Imbestigahan po ng asawa ko yung company na yon, kung saan galing yung cheque na yon. At yung pangalan na Bolton Gregory. Maraming mga Gregory na ang mga edad nila ay matatanda na sila. Yung kausap ko, siguro mga 30-40 lang siya. Tsaka Spanish siya, Meksikano. Alam ko dahil marami akong katrabaho ng mga Meksikano noon nagtatrabaho ako ng restaurant. Yan lang ang aking message dito sa video na ito, na mag-ingat po kayo, huwag po agad-agad maniwala, at kung mayroon kayong mga pamilya dito sa States, at yan ang kanilang mga sinasabi na ipapadala sa kanila yung mga cheque dahil ayaw nila mag-deal ng directly to the Philippines. So, wag po kayong maniwala hanggang hindi ninyo tinitingnan kung totoo ba lahat yung mga sinasabi nila. Kasi, itong nangyari sa akin, pasalamat na lang ako sa Panginoon dahil hindi natuloy yung ang kanyang balak. Hindi natuloy yung pag-i-scam niya sa akin. Kasi, nahuli ko siya bago pa huli, no? Kaya, wala silang pakialam sa katulad ko na mahirap lang, nagtatrabaho ng 9 to 5, pagsahod pa lang pambayad na ng mga bayaran,
wala silang pakialam kung mabaon ka sa utang o kung ano man mangyari sa'yo. Dahil kung nakuha mo yung pera na yun at pinadala mo sa kanila, ay magkakautang ka sa bangko. Dahil yung checking pinadala nila sa akin ay hindi naman totoo. No, tatanggapin siya ng bangko, pero yung may-ari talaga nun, pwede nilang i-block na ang payment na yun. Hindi mo na makukuha yun. Kaya, sa lahat sa atin dyan, mga kababayan, mag-ingat po kayo dahil tinatarget tayo dyan sa Pilipinas. Dahil alam nilang maraming mahihirap na tao, pero wala naman silang pakialam. Dahil kahit na honest ka, gusto mong kumita ng pera na malinis, sa kalooban mo hindi ka nang luloko, ay wala silang pakialam dyan. Wala silang pakialam o makulong ka, na nakautang ka sa bangko, nakakuha ka ng pera, na ganon, na wala naman pala sa account mo. Okay? So, yan lang po ang aking message sa minamahal kong kababayan dyan sa Pilipinas at dito sa States. Mag-ingat po tayo lahat dahil marurunong po silang manloko talaga. Maniniwala ka sa mga sinasabi nila kung hindi mo sila mahuli. Pag kayo ay nakaranas ng ganito at minamadali nila kayo na bayaran na sila o ibalik na yung pera nila, huwag po kayong maniwala kaagad. No? Dahil wala namang mangyayari kung hindi mo kaagad gagawin yung sinasabi nila. Mas maganda nga yung i-delay mo para talagang tumama yung mga mali. So, yan lang ang aking message sa buong mundo, dyan sa Pilipinas, lalo na dyan sa Pilipinas, na mga kababayan ko. Mag-ingat po kayo at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At salamat po sa papanood ng aking video. Hindi ito para sa mga mag-gain ako ng viewers. Ito ay para maging aware tayong lahat sa mga taong walang hiya. Yan lang po. Good night and I see you next video.